opisyal ng Czech Republic, mga kababayan, hindi kinonfirm na na-detain si Zaldico. Tapos ang ambassador ng France mag-confirm na yes, na-detain siya sa Czech Republic at kinuha namin chuchong ganyan. Yan ay nuknukan ng kasinungalingan, mga kababayan, kasi gustong maghugas kamay o kasi sunog na si Bangag. Okay? Na nagpakalat ng kasinungalingan na nahuli si Zaldico, 'di ba? From nahuli word, binago ang definition ng nahuli. Then ngayon naghanap ng official na makausap daw si Bangag na yung France ambassador na yes, kinonfirm na si Zaldico ang na-detain sa Czech Republic. Mga kababayan, kung may utak ka, hindi ka tulad ng Bangag na pag-iisip. Ang una dapat ang nag-confirm yan, ang Czech Republic, kung na-detain siya. Kasi doon siya na-detain. Tapos sinasabi ni Clarissa Taratara na oo, na-detain siya kasi kinumpirma ng ambassador ng France. Nakalimutan ni Bangag kasi mayroon, ang dala-dala niya ay invalid documents. So para what? Para maging vindicated si Bangag. Na-gets nyo? Pero never ever maging vindicated si Bangag kasi sinungaling nga. Yun yung purpose nun. Tapos sabi niya dito, ito sabi ni Clarissa Taratara, nung tinanong ng Pangulo, kaugnay nga dito sa pagkadetine o hawak ba ng Czech Republic si Zaldico, yan ang ibinungad ni Cindy, kung tama ito, Tenzin. Alright? Na na-detain nga daw si Zaldico. Yun ang explanation, yun ang kanyang fake news. Siguro naman may abogado tayo nakikinig dito. 'Di ba? Sa opisyal, sa takbuhan ng gobyerno, hindi ka pwede magbigay ng statement yung France kahit na si Zaldico ay nag-apply ng asylum, which is sabi nga na paliwanag na ng Spokesari Roque na ang asylum ay secret lang dapat yan. It just so happen na siya sinabi niya dahil kailangan niya sabihin during the time si Spokesari. But ganun pa man, mga kababayan, kahit giyakin natin ang julo ng mga Bangag, wala talaga silang laman ang kanilang utak. May laman para puro kasinungalingan. Nandoon na sila sa Czech. Nag-optics na si Vida. Nakasama ang ministro ng Czech, ang opisyal ng Czech. Hindi pa nila ma-confirm sa Czech, hindi nga nagbigay ng information. Ang Czech Republic, ang pamunuan ng Czech kung na-detain si Zaldico. Tapos, ang France, magko-confirm, hindi sila ang, hypothetically, hindi sila ang nag-detain kay Zaldi, yung Czech Republic, hypothetically, for the heck. Tapos magko-confirm sila, oo, na-detain. Kung mismo ang Czech Republic, hindi nag-confirm, dapat ang mag-confirm ang Czech Republic na, oo, nandoon na si Banga, nandoon na yung Secretary of Justice, dapat kinunuhanan na nila ng statement. Pero wala ngang binigay na statement ang pamunuan ng Czech kasi nga hindi naman talaga na-detain si Zaldico. Now ngayon, naghanap ng kausap daw, sabi nga ni Clarissa Taratara, kausap ni Bangag, ang ambassador ng France at kinonfirm anong kaputang inaan yan. Di ba? Dapat sila, di ba? Dapat mga kababayan, ang ginawa ng mga hayop na to lang pala, palabas sila, chami-chami, si Bangag with the ambassador, di sana, pinagbigay nila ng statement like official, pwede ba? Diba? Miss Ambassador, ano ba, lalaki ba ito o babae? Babae, Miss Ambassador. Kasi masyado na ako napapahiya na fake news ako ng bonggang-bongga. 'Di ba? Nakakahiya sa mamamayang Pilipino. Sunog na ako maliban sa pagiging addictus ko. Sunog na ako na fake news peddler ako, na ako ang fake news king. Pwede ba mag-release ka ng statement na ako si Ambassador Chuchu? Official statement na yes, tama si Bangag, tama ang presidenteng Bangag na na-detain. Ako si Ambassador ng Fransya, tama ang Pangulo ng Pilipinas sa kanyang tinuran, sa kanyang inulat na na-detain si Zaldico sa Czech.
Isang malaking kabudulan. So dinadamay pa ngayon yung ambassador ng France. I challenge you, reporters. I challenge you, yung mga nandyan, nagtanong kay Clarissa Taratara, hindi lang one-way street, okay, ang pagbibigay ng impormasyon. Kung ikaw ay mainstream media, hindi naman kayo chismosa lang. Sumusweldo kayo, you are the, fourth estate. Di ba? Then, kunin nyo yung side ng ambassador ng France. Miss Ambassador, sabi ng attack dog ni Bangag, ang kanyang tagapagsalita na boba, sinabi nyo daw, kinonfirm nyo daw, na nadetine si Zaldico sa Czech. Kung hindi ba naman mga siraulo? Di ba? Yun, mga kababayan. So, huling-huli, ano pa sila naman, syempre, nirespeto ng ating Pangulo ang, although disappointed si Bangag, according to Clarissa Taratara, ganun pa man, pinagtibay ng ating Pangulong Bangag ang ugnayan ng Pilipinas sa Czech at sa France. Okay? At nakaangkla sa democratic values ang paggalang ng rule of law. Bullshit. Kahit kailan po, hindi marunong maggalang ng rule of law. Kaya, to may palangga Zaldi, take care of yourself. Alam mo naman, na sanay si Bangag, si Liza Tanas, ang gobyernong mga adiktus sa pag-extract or pag-kidnap forcibly. Bakit? Dahil ginawa na yan. Pag-upo pa lang na pag-upo, alam mo yan, Zaldi. Pag-upo pa lang na pag-upo ni Bangag, nag-extract na sila or nag-kidnap na sila ng 2 bata na minor de edad sa Turkey. Kaya nga tayo may Turkey extraction. Dahil ang ma-segue lang natin uli. Dahil ang tatay ng mga batang kinidnap ni Lisa Marcos, ni Liza Tanas at ni Bangag, okay, ay ka-business partner ni Liza Tanas sa kanilang mga anomalya. Kaya nga, yung extraction na yan, sanay na sanay ang Marcos Bangag administration. May pinadukot na sila. Kaya nga sabi ko, kung defamatory ang sinasabi ko, I challenge this Bangag, mag-asawang Bangag. Yeah? Na dinukot nila ang 2 bata sa pakikipagsabuatan, ulitin ko ulit, pakikipagsabuatan ng ambassador, ng DFA secretary then na si Teddy Boy Locsin at kanyang asawa. Remember that? China-challenge ko yung mga yan kasi kompleto po yan. Yung kinidnap nilang 2 batang minor de edad nandoon sa Pilipinas. At ang nanay niyan, si Sheena na in-interview natin, kasi ginamit ng Bangag administration ang posisyon ng gobyerno para, ang power ng gobyerno para mangdukot ng mga tao, which is 2 bata. So, ito yung posible na gawin kay Zaldico, na i-extract din siya. Although sinasabi dito na, gayon pa man ginagalang ni Bangag, never ever ginagalang ni Marcos Jr. ang ating batas. Yung pagnanakaw pa lang niya, yung paging leader niya ng Maleta Gang Syndicate sa Pilipinas, hindi niya ginagalang ang Pilipinas na pinagnanakawan kayo, kaya nagkaletse-letse ang buhay niyo ngayon sa panahon ngayon. Yan ay isang malaking kasinungalingan at panigabagong kasinungalingan. I challenge you, ABS, GMA, News 5, lahat kayo, Maris Umali, my friend, magaling yan eh. Kuha ka ng statement dyan sa ambassador ng France. Kasi dinrag nila yung pangalan eh. Na kinonfirm po, tang-ina. Bakit i-confirm ng ambassador ng France? Unang-una to the Philippines. Na unang-una, walang personal knowledge si ambassador ng France at hindi siya from Czech, from France nga siya eh. At kung yung asylum, na ipaliwanag na rin ni spokesman, yung asylum na yan, ni Zaldi kung meron man, confidential yan. So yan ngayon, mga kababayan, dahil gusto nilang patunayan na totoo ang sinasabi ni Bangag na nahuli si Zaldi ko, akala ko ba hindi nahuli? Diba? Na-stop lang. Diba? So patuloy na ginagago ang taong bayan, pero hanggat may maharlika, hanggat may nandiyan kayo, hindi tayo mauuto ng mga jutang genimis na ito. Kaya nga sabi ko, sa mga media, kunan nyo ng statement. Ang
opisina ng ng ambassador ng France at yung mga binabanggit ni Clarissa Taratara. Hindi lang yung magpapaniwala kayo na, well, actually nagtimbre na sa atin yung mga kaibigan natin sa media. Okay? Na sinungaling talaga, pinipilit nilang linisin ang pangalan ni Bangag. At 'di ba, inamin na rin mismo. Okay? Inamin na rin mismo ng ano to? Okay. Inamin na rin mismo ng Bangag, 'di ba? Mismo na wala sa kustodiya, 'di ba? Si Zaldico sa check. Pero pilit nilang pasinungalingan. Maliwanag pa, yes, sa sikat ng araw na sinungaling, magnanakaw, kidnapper ang Bangag administration na ito.